Magandang umaga po sa ating lahat. Sa umagang ito, tayo po ay magpapasalamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng bagong araw at binantayan niya tayo sa ating pagtulog buong gabi. Kaya mga members ng PCBC, huwag po natin kalimutan ang magpasalamat sa Diyos. Ang Diyos po ay matapat sa ating buhay. Kaya kailangan po tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Tayo po ay magbasa ng talata sa ating pong pagpapatuloy sa ating devotion. Ngayon, devotion 008, Matthew chapter 6, verse 25 hanggang 34. Sabi po dito sa Biblia, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan. At sila'y pinapakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi ba lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko na sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo babalisa? Wariin ninyo ang mga liro sa parang, kung paanong nagsisilaki, hindi nangagpapagal, ni nangagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, na kahit si Solomon man sa buong kalwalatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinapararamta ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya, o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mga balisa sa mga sabi, ano ang aming kakanin, o ano ang aming inumin, o ano ang aming daramtin. Kapi, ito. Maghanap ka ng tubig. Verse 32. Hindi yan, ibalik mo doon. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan, na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Verse 34, kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa karawan ang kanyang kasamaan. Ay po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihang Ama, maraming salamat po sa talata na aming pong binasa sa Book of Matthew chapter 6 verse 25 hanggang 34. Tulungan niyo po kami, patatagin niyo po ang aming pananampalataya, bigyan niyo po ang iyong lingkod ng kaalaman. Pagpalain niyo po ang bawat isa na maunawa namin ng mensahe nito, paano po namin malagpasan ang worry. Help me Lord and give me wisdom. Holy Spirit, pagpalain niyo po ang online devotion. Prayer ko po na ang makakarinig at ang mga sumusubaybay ay inyong
patnubayan at bigyan ng kaalaman upang mabigyan ng karunungan at maunawaan ang kahalagaan ng mensahe. At dalangin ko rin po ang kaligtasan sa mga sumusubaybay ay kanilang makakamit sa kay Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. So sa umagang ito mga kapatid, tayo po ay bumabati sa inyo. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating online devotion. Devotion 008 na po tayo. At saka ito po ay pang-apat na araw na po. Binabati ko po palang aking kaibigan dyan sa Banga, South Cotabato, Pastor Eliezer Surungon. Thank you for watching. So sa umagang ito, ang ating pong paksa, how to overcome worry. Paano po natin malalagpasan ang worry, mga kapatid, sa ating buhay, lalong-lalo na po nitong pandemic. Marami pong mga tao nangangabalisa, nangangamba at natatakot na. Ayon po sa Biblia, mga kapatid, ating pong binasa, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." At kahit po sa gitna ng pandemic, kapag inuna mo ang Panginoon at ang kanyang karyan at ang katwiran, ang sabi po ng Diyos, ang lahat po ay kanyang idaragdag sa atin. So, hindi po natin ito makamtan at hindi po natin ito makakamit kapag wala po tayong kaugnayan sa Kanya. Kailangan po, mayroon po tayong relasyon sa Diyos. So, paano po? 4 na bagay lang po para magkaroon ng tunay na relasyon. Number 1, Romans 3:23. "For all have sinned and come short of the glory of God." Number 1, we need to acknowledge that we are a sinner. Whether we like it or not, ayon po sa Biblia, lahat po ng mga tao ay makasalanan. So, yun pong number 1. Kaya, hindi po tayo makakapag-communicate sa Diyos because God is a holy God at tayong mga tao is a sinner. Kaya, pangalawa po, ang gagawin natin, kailangan natin magsisi, repentance. Ayon po sa Acts chapter 3 verse 19, "Repent and be converted that your sins might be blotted out." Yan po ang una. Pangalawa, kailangan nating magsisi, pagbabago ng pag-iisip. Talikuran natin ang ating mga kasalanan at tayo po ay bumaling, humarap sa Diyos. At sa Diyos po tayo umasa. So yan po, kailangan pagsisiyan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Pangatlo, kailangan nating sumampalataya kay Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Ayon po sa Acts 16:31, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved." So if you want to believe the Lord Jesus Christ, God promised you will be saved from the coming judgment. You are going to be delivered from hell. And God will transfer you. Instead, your destination is hell. You will going to proceed into heaven. Yan po pangatlo. Sumampalataya kay Jesucristo. Maniwala tayo at magtiwala sa Kanya na siya lamang ang anak ng Diyos. At siya po isang Diyos na nagpakatawang tao. At siya lamang po ang tagapagligtas. Ayon po sa John 14:6, Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto me, but by me." According to the Lord Jesus Christ. So we need to believe the Lord Jesus Christ in our heart. Number 4, the last, we need to accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior in our heart. Through confession of our mouth, and we need to accept Jesus Christ in our heart. According to John 1:12, "But as many as receive Him, to
To them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So dapat po, tanggapin natin si Jesus sa ating puso. So kung nais po ninyong tanggapin si Jesus sa inyong puso, ay sumunod po kayo sa panalangin ng pagtanggap. Ariin po ninyo na kayo po ay tatanggap. Ako po ay gagabay lamang po sa inyo. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Ipikit po natin ang ating mga mata. Panginoon, sumunod po kayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Inaamin ko po na ako po ay isang makasalanan. Maraming salamat po na si Jesucristo ang iyong bugtong na anak, isang Diyos, ay nagpakatawang tao upang tubusin ako at iligtas sa aking mga kasalanan. Ako po'y sumampalataya na siya po ay namatay, nilibing, pagkaraan ng 3 araw, ay muling nabuhay. Panginoong Diyos, binubuksan ko po ang aking puso sa oras na ito. Tinatanggap ko po si Jesucristo sa aking puso. Panginoong Diyos, ibinabalik ko po ang aking hiram na buhay sa inyo. Mula ngayon, ako po ay maglilingkod sa inyo. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. Congratulations po sa mga tumanggap sa Panginoon, sumunod sa Panginoon. So ngayon, kung mayroon na po kayong relasyon sa Panginoon, ayon po sa Luke 10:20, but rather rejoice because your names are written in heaven. So after you believe the Lord Jesus Christ, after you repent of your sin, after you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, the Bible says, your names are already written in heaven. So congratulations sa lahat po ng mga tumanggap, sa lahat po ng mga tatanggap pa, at sa mga lahat po na hindi pa po nakapanood. Kapag mapanood nyo po ito, this is the time that you can have a right relationship with the Lord. And because of our relationship with God and our faith in the Lord Jesus Christ, so there is nothing to worry. So this morning, we are going to proceed to our topic in our online devotion, how to overcome worry. So, 3 bagay lang po, paano natin ma-overcome ang worry na ito, lalong-lalo na po sa pandemic na ito. Number 1, sabi po dito sa verse 25 hanggang 27, don't worry about your needs. So, huwag kang magkabalisa sa pangangailangan mo. Sinabi po dito sa Biblia, life is more important than anything. Ang buhay po ay mas mahalaga kaysa mga bagay. Basahin natin mula sa 25 ng Book of Matthew chapter 6 hanggang 27. Ito po sinabi ng Biblia mula 25 hanggang 27. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong inumin, kahit ang sa inyong katawan kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? And of course, sabi po dito, masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinapakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga labing higit ang halaga ninyo kaysa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkakabalisa
ay makapagdaragdag ng isang siko sa nasukat ng kanyang buhay. Mga kapatid, number one, in order to avoid and overcome worry in our daily life or daily lives, so we need to avoid worry about our needs. Huwag tayong mag-alala ang ating pangailangan. Ang pangailangan ay magkaiba kaysa kagustuhan. Ang pangailangan ay ang bahay, pagkain, pananamit, at saka sa ngayon, sa mga professional at sa mga ginagamit na halaga, nagiging mahalaga na rin ang cellphone, komunikasyon. Kaya po mga kapatid, ang pinaka-primary needs ng tao, pagkain, bahay, damit, yan pong primary needs. Secondary needs natin sa ngayon po ay ang komunikasyon, cellphone. At ito'y ginagamit natin sa pang-araw-araw na komunikasyon, sa araw-araw na sa mga kamag-anak natin, sa mga malalayo. At higit sa lahat, sa mga pastor ay ang mga cellphone ginagamit sa ministry, sa ating pong social media. Pero don't worry about anything, about our needs. God knows our needs. Alam ng Diyos yan. Kaya, bago po niya nilikha ang tao, pangatlong araw pa lang, inihanda niya na yung pagkain. Sa kanyang creation, number one, He created the lights. Second one, the firmament heaven. The third one, the dry land. Sa dry land, including ang mga pananim. So, 6 days pa tayo nilikha ng Diyos. Ibig sabihin, God provided everything before He created human beings. Kaya, no need to worry. We need to believe in God. We need to pray with God. And we need to rely on God. We cannot provide our own needs. Only God can provide our needs. Kaya, don't worry. The important here is our faith in the Word of God, the Bible. If you don't have faith, it is dangerous. Your worry is still there, and maniliit lang yung puso mo, dodurog yung puso mo, matatakot ka. At kapag matatakot ka, baka mababaliw ka pa. Wala ka nang ganang mabuhay sa mundong to. Masarap mabuhay in the midst of this pandemic. Why? Imagine mo, kahit po si Noah, buwan si Noah sa ark, 5 months. Tapos another 7 months, naghintay siya para mapatuyo yung tubig. 1 year, na-lockdown si Noah sa arka. Pero hindi po siya nagreklamo. Mas maganda na lang yun kaysa mamatay, di ba? So, si Noah, amoy yung mga hayop. Wala ligo-ligo. Pero makikita mo, paglabas ni Noah, nagpasalamat sa Diyos, nagsamba sa Diyos, at pinuri ang Diyos. So we need not to worry. We need to overcome anxiety or worry by prioritizing God. No? Kailangan natin unahin ng Diyos. So, pangalawa na po. Ayon po sa verse 28, don't do to what is according to faith. So, gagawin natin kung ano po yung ayon sa ating pananampalataya. So, we need to do what is according to faith. So, dapat nating gawin kung ano po yung ating pananampalataya, mga kapatid. Sabi po sa verse 28 ng Matthew chapter 6, verse 28, ito pong sinabi ng Biblia, at tungkol sa pananamit, bakit kayo nangabalisa? Wariin ninyo ang mga liro sa parang kung paanong nagsisilaki, hindi nangagpapagal, ni susolid man. So, itong mga liro, mga kapatid, sa parang, ay lumalaki lang pusa. So, hindi sila nagpapagal, hindi mo po sila isusulid, no? Sila po'y kusang lumalaki, tumutubo. So, hayaan po natin ang ating pananampalataya na tumubo at lumago. So, paano? Ayon po sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 2,
not all people have faith. So, hindi po lahat ng tao mayroong pananampalataya. Paano po magkaroon ng pananampalataya ang isang tao at paano po niya palalaguin ang kanyang pananampalataya? According to Romans chapter 10 verse 17, for faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So in order to increase our faith, we need to what? We need to listen the word of God during worship service every Sunday morning, Sunday afternoon, every Wednesday. Mahalaga po. Itong online devotion, malaking tulong din po ito sa mga sumusubaybay. Magkakaroon ka ng great faith by maintaining, following our devotion online. Kaya salamat din po sa kay Brother Eliezer Nobleza Pedroso, the husband of my friend, Ma'am Jocelyn Dayatan. Thank you. Maybe your wife is right now together with you. Good morning dyan sa Esperanza, Sultan Kudrat. So yan po ang pangalawa. Sabi po dito, do what is according to your faith. Gawin mo lang kung ano po yung pananampalataya. Salamat din po kay Sister Nancy Larcon. No? Thank you for watching. King Pong Ninang. No? Thank you. Diyan po sa Las Piñas. Good morning po. We miss you. PCBC is praying for you. Our ministry here is by the grace of God, nagpapatuloy. So, yan po ang pangalawa. Gawin mo lang po kung anong sa pananampalataya natin. Ano bang sabi ng Biblia? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ano pong ating pananampalatayanan? Ang sabi ng Diyos, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Gawin mo lang yan. Unahin mo lang po ang karya ng Diyos at sa pamagitan ng tunay na relasyon sa Panginoon, inuna mo na yon. Pangalawa, Christian living. Yung tinatawag na righteousness. So we need to live godly. We need to imitate the Lord Jesus Christ on this evil world. So we are the light and we are the salt. According to Matthew chapter 5. No? We are the light and we are the salt. Meaning, we are the hope of the hopeless because we have Jesus in our heart. Number 3, the last one, sabi po dito sa verse 31 to 33. Sabi po dito sa verse 31 to 33, Matthew 6, kaya huwag kayong mga balisa na mangagsabi, ano ang aming kakanin? O ano ang aming inumin? O ano ang aming daramtin? Verse 32, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan, na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam din po ito ng Diyos na kailangan natin ang lahat ng mga bagay ng ating mga damit, pagkain, at saka tubig na ating pong iinumin. Number 33. Sa datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang tarian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So mga kapatid, number 3, ang kailangan po natin is don't be wrong with your priority. Don't be wrong with your priority. Huwag tayo pong magkamali sa ating mga inuuna. Unahin na lamang natin ang Diyos, and God will provide what is for the next, according to the Word of God. So kapag inuna mo siya sa isang linggo, the first day of the week, Sunday. The first
in the first 24 hours after you wake up in the morning, do not forget to pray to God, to be grateful na ikaw ay kanyang binigyan ng another life at saka binantayan kanya na sa inyong sa ating pong pagtulog. Yan po, unahin natin siya. Sa ating income, unahin natin ang Panginoon sa ating salary, sa ating ani. Huwag natin kalimutan ibalik sa Diyos ang offering. Ang ikapo, 10% lang yan. Pinaka smallest portion of our income. And second one, ang ating pong first fruit. Pero sa hindi pa po nakakapag first fruit, don't worry. Kung hindi po ninyo alam yan, basta sa amin po dito, nagpe-first fruit kami. January of my salary, binigay ko na sa Diyos. So hanggang ngayon, hindi naman po kami namamatay. Bagkus, pinagpala po ng Diyos ang mga membro at ang ating ministry. Kahit po may pandemic, biyaya ng Diyos, tuloy-tuloy po ang ating pagsuporta sa mga missionaries. Tama po ang Biblia. Kahit ilang pandemic ang darating sa ating buhay, huwag po tayong mag-worry. So yan po ang tatlong bagay, how to overcome worry. Ulitin ko po, how to overcome worry. Number one, don't worry about your needs. Huwag kang ngabalisa about sa ating pangangailangan. Pangalawa, do to what is according to your faith. So, gawin mo kung ano po yung pananampalataya mo, ayon po sa Biblia. Kailangan natin ng pananampalataya. Malalagpasan po ang lahat ng problema. Lahat po ng mga worry, walang imposible sa Diyos. Sabi po sa 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Biblical po yan. And number 3, the last, don't be wrong with your priority. Pag nagkamali po tayo sa ating inuuna, tayo po'y maliligaw. Kaya wala pong imposible sa Diyos. Maraming salamat po at nawa ang mensaheng ito ay makakatulong sa inyo. Ako po, nabibless din po ako. Lalong tumatatag yung aking faith, pananampalataya sa Diyos kahit po sa gitna ng pandemic na ito. So, we need to be faithful to serve the Lord, to be faithful to read the Bible, to pray, communicate with God, and God will not leave us nor forsake us. So, sa muli, binabati ko po ang lahat po ng mga nanonood, no? Ninang, good morning po, Pastor. Salamat po. Nancy Larcon Celestino. And of course, Brother Eliezer Nobleza Pedroso, thank you so much. Pastor Eliezer Sorongon, thank you. Diyan sa Banga, so South Cotabato. Salamat din po sa mga kapatiran natin sa abroad, no? At sa lahat po ng mga PCBC members, salamat. At kayo po'y patuloy namin dinadalangin. Tayo po ay manalangin at saka mahalaga po ang panalangin sa ating buhay. Okay? So, Pastor Mon Bautista, thank you. Tuloy-tuloy lang po tayong maglingkod sa Panginoon. So, tayo po ay mag-pray. Pag-pray natin ngayong umaga, ang ating family sa Diyos, ang ating pong mga gawain, at saka ating pong ilapit sa Diyos ang ating mga problema, no? Wala pong imposible sa Diyos. Kaya mag-pray, mag-pray. Ipikit natin ang ating mga mata, ipo natin ang ating mga ulo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong salita. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Salamat po, Banal na Espiritu, sa pagbigay mo sa amin ng karunungan at kaalaman. Dalangin po namin, lahat po ng membro ng PCBC, balutin niyo po ng iyong mahal na dugo, ingatan niyo po sila. Patatagin niyo po ang pananampalataya ng bawat mananampalataya
Ganon din po sa mga sumusubaybay sa programang ito, online devotion. Ang prayer po ng inyong lingkod, huwag niyo po silang pababayaan, huwag niyo po silang iiwan. Balutin niyo po sila ng iyong manadugo, ingatan niyo po sila, i-provide niyo po ang pang-araw-araw nilang pagkain, pangangailangan, pananamit, at tahanan. Sa mga wala pa pong house and lot, kayo po mag-provide, Panginoong Diyos. Kung mayroon po silang mga boarding house, kayo po mag-provide ng kanilang monthly payment sa boarding house. At dalangin din po namin, patatagin niyo po ang aming pananampalataya sa kabila ng pandemic na ito. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Pagpalain niyo po ang mga business ng mga anak niyo. Dalangin ko po, i-bless mo po ang lahat po ng mga trabaho at lahat din po ng mga mahal sa amin sa buhay, ang kanilang kaligtasan. Ingatan mo rin po ang aming bansa at saka lahat po ng mga preachers, mga pastor, evangelists, mga missionaries, lahat po ng mga Christians, i-bless niyo po. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang aming mga trabaho, ang pag-aaral ng mga kabataan sa online orientation about sa social distancing, about sa safety. Tulungan niyo po mga magulang sa internet connection, sa paggabay sa kanilang mga anak. Binabalik po namin sa inyo ang papuri at pasasalamat. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan po na Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. So, good morning po sa lahat. Maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusubaybay. Pastor Raymond Bautista, thank you. Good morning. Salamat sa Diyos. We have online devotion, devotion 008 na. Mamayang gabi, devotion 009. So, wag po ninyong kalimutan isulat sa comment kung ano pong inyong nais na idalangin po natin sa Diyos. Sa muli po, ako po si Pastor Nilo Flores ng Philippine Christian Baptist Church at ang lingkod ninyo sa online. Good morning and God bless us all. Thank you very much. Thank you for watching. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe sa ating pong Pastor Nilo TV o channel. Okay lang po ba? Salamat po. God bless po.